Julius, bago nga natin pag-usapan kung ano yung reaksyon nitong ilang mga kongresista at mga hindi dumalo dito nga sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama natin ngayon mismo si Senator Risa Hontiveros. Ma'am, kamusta po? Ano pong masasabi po ninyo dito sa naging sona ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, syempre yung isang major na tawag pansin ay yung inanunsyo nilang dapat tanggalin na yung pag-charge ng systems loss charge sa mga electricity consumers at saka pagtanggal din ng buwis dun sa systems loss charge na yan. Wini-welcome ko po talaga yan dahil ipinanawagan namin yan earlier. Pero kumbaga first step pa lang ito in the right direction na reviewin yung buong EPIRA law at amyendahan siya o di kaya palitan ng panibagong batas tungkol sa enerhiya. Marami pa kasing reforma na dapat gawin sa iba't ibang bahagi ng energy system natin, simula sa power generation hanggang sa transmission hanggang pa sa distribution. Ma'am, ano pa po yung ibang tumatak kumbaga sa inyo, nagmarka sa inyo na malalaking nabanggit kumbaga ng Pangulo kanina? Well, unang nagmarka sa akin, Marian, ay yung sinabi nilang hindi ako pangulo ng pamilya ko lamang, ni mga kaibigan ko lamang, kundi ng lahat ng mga Pilipino. Tingin ko yan ay talagang dapat ugaliin at sabihin ng isang pangulo, and I suppose hudyat na itutuloy tulad ng ginagawa namin sa Senado, lalo na sa Blue Ribbon Committee, at kukumplituhin yung prosesong sinimula nung investigasyon sa flood control scandal at mga iba pang suspected na kaso ng korupsyon sa DPWH at sa iba pang mga departments. Meron din po nabanggit, ang akbayan po ay talaga naman bilang partido po ninyo, party list po ninyo, ay talagang nangunguna sa pagtindig po sa ating karapatan sa West Philippine Sea. May mga nabanggit din ang Pangulo tungkol dito. Ano pong masasabi niyo? Anong naramdaman po ninyo nung narinig niyo po yung mga binanggit niya tungkol dito? Well, at least consistency, Presidente, pangalawang SONA na ito na narinig ko sila since 2024 na tulad nung sinabi nila kanina, hindi tayo pa CCL, hindi tayo racist, hindi tayo susuko. So again, mabuti na yung elementong iyon sa ating foreign policy ay mukhang nagiging permanent, na hindi tayo papabuli, maghahanap tayo ng mga kaalyado na naniniwala din ng rule of law sa karagatan, mga kakampi na sinusuportahan tayo sa pagwagi natin sa Hague Tribunal. At yun, nagpapatuloy din naman ang suporta ng Senado halimbawa sa AFP Modernization Program, para yun ang mula sa isang credible defense posture na sinasabi nila, yun ang pang-backstop dun sa primary na mga instrumentong ginagamit ng gobyerno vis-a-vis ang pambubuli sa China, mga instrumentong diplomatic at saka politikal. May mga bahagi po ba kayo na na-miss, kumbaga sana nabanggit ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA at nakulangan, kumbaga may mga parting nakulangan po kayo? Meron din talaga, kasi sabi ko nga kanina pagpasok para sa SONA, pinakagusto ko sanang marinig hindi lang ulat kundi resibo. Resibo ng kung paano ba guminhawa ang buhay ng mga pamilyang Pilipino at paano giginhawa pa sa mga susunod na buwan. So pinakatampok syempre, ekonomiya. So pagpapalakas ng ating agricultural na sektor, yung paghuli pa natin ng tinatawag na competitive advantage, at least sa mga small and medium industries, at yung pagpapaunlad ng iba pang subsector sa services, dagdag sa ating mga OFWs at kanilang remittances, dagdag sa mga BPOs and including call centers. Halimbawa, yung sektor ng turismo na malaki pang potensyal, iahon talaga tayo sa mga epekto ng pandemic at sa kasalukuyang oil crisis at gera sa Middle East. Ma'am, isa dun sa mga pinaka-pinalakpakan din po kanina, yung mga priority measures ng Pangulo. May panawagan po siya dito sa inyo po sa Kongreso. Tulad nga po ng exemption or yung pag-expand po ng income tax exemption para ma-cover yung mga kumikita ng 350,000 pesos annually and others. Ano pa po yung inyong masasabi tungkol dito? Well, akala ko nga nung binanggit ni Presidente yung pagdagdag sa mga exemption sa income tax at yung pagtanggal din ng corporate income tax sa ilan pang mga maliliit na ilan pang maliliit na enterprises.
akala ko sana banggitin pa niya yung wealth tax kasi narinig ko na po yan, no, sa Development Budget Coordination Committee. Pero hindi man nila nabanggit iyon. Kung magbibigay kayo ng marka kay PBBM, ano po ito? Mahirap magbigay ng marka. Of course, at least a 7 or 7.5. Nung una parang masyadong ayuda heavy, social protection heavy. Of course, kailangan natin ng social protection lalo na urgently. Pero lalo na papasok sila sa huling 2 taon ng kanilang administrasyon. Itong SONA 2026, pwede sanang mas bold pa saang mga direksyon gusto niyang tawagin ang mamamayan na tumahak tayo para itong krisis ma-convert natin na isang oportunidad talaga sa mas mga reforma at modernisasyon ng ating bayan, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Ma'am, sa mga oras na ito, meron din pong katanungan yung ating mga kapatid na anchor sa studio. Ano po ang baka may mga tanong po tayo? Aman, paki-relay na lang kay Senator Riza itong tanong natin. After hearing nga itong SONA ng Pangulo, ano pa ang ibig sabihin nito sa magiging direksyon at trabaho ng Senado habang nagaganap pa itong impeachment? Ano kaya ang mangyayari sa Senate at sa mababang kapulungan? Matapos nga po itong ikalimang SONA ng Pangulo, ano naman po yung mangyayari moving forward, lalo na po no, sa ang busy nga Senado, sa impeachment, kumupulong, paano po yung ating trabaho? Ay, tuloy-tuloy yung aming regular na trabaho ng legislation, lalo na nag-open na kami ng session kaninang umaga. So yes, magpapatuloy yung impeachment trial. At the same time, full steam ahead ulit sa trabaho ng committee system sa Senado, yung iba't iba naming mga komite. Kasama na po yung mga komiteng pinangunguluhan ko on health, on women, children, family relations, and gender equality, at saka on economic affairs. Medyo nagkaroon kami ng backlog nung nakaraang mga buwan, may 5 linggo na hindi kami talaga halos productive, pero hahabulin po namin yung backlog na yun para mas maging produktibo pa para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga usaping ekonomiya. Paano po natin babalansehin, ma'am, yung inyong oras bilang Senator Judges and Yun na nga pinag-usapan na po namin na simula ngayong linggo, in general, Monday to Wednesday ang mga session plus yung trial. So, umaga hanggang mid-afternoon para sa trial. Tapos yung mid-afternoon hanggang matapos yung agenda for the day para sa session. Ang interesante ay pag nagsimula na yung budget debates, kung paano namin nahatiin sa 3 parte ang bawat araw namin. Pero sige, gagawan po talaga namin ang paraan yan sa ilalim ng Senate leadership at sa pag-andar ng Senate committee system. may balita po kayo kung kailan na ipadadala yung NEP o yung National Expenditure Program? Wala pa exactly this year, pero syempre first crack sa GAB yung House, gaya ng alam nyo, and then mapapasa sa amin na sa bandang Vermonts. Julius. Pakitanong lang kay Senator Riza kung ano ang kanyang reaksyon sa pamboboykot ng ilang minority senators sa SONA. Ma'am, yung inyong reaction doon sa pagbo-boycott ng ilang mga minority senators dito nga po sa SONA? Well, I can't speak for them. Hindi ko matatawag na boycott. Basta para sa akin, kani-kanyang desisyon kaming mga senador and may respetuhan kami dyan. I can speak only for myself na mula nung naging senador ako, taon-taon, kahit nung panahon nung nakarang administrasyon, laging complete attendance ako sa mga SONA. Dahil bilang isa sa mga leader sa oposisyon, tingin ko tungkulin ko na dumalo, and after all, event ito ng Congress, invited guest speaker namin ng presidente. So nakikinig ako. And pagkatapos tulad nitong pag-uusap natin, nagbabahagi ako ng mga pagsusuri at pananaw ko sa naging SONA. Alright, maraming salamat po. Salamat din po, Ms. Marian. At ayan nga po, nakapanayam natin si Senator Riza Hontiveros. Dito po yan sa Kamara. Balik sa iyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.